At bukod naman po sa mga kanseladong klase at perwisyo sa pagbaha, may mas malaking epekto ang bawat dumadaang bagyo sa ating bansa. Napapababa kasi nito ang ating Gross Domestic Product o GDP na isa sa mga batayan ng ating ekonomiya. Narito naman po ang report ni Joseph Morong. Nang humagupit sa bansa nitong Hulyo ang bagyong Glenda, isa sa lubos na tinamaan ang sektor ng pangisdaan at pagsasaka. Si Aling Arlinda, hindi pa rin malaman kung paano magsisimula. Niisa kasi sa kanyang mahigit 30 fish cages na nagkakahalaga ng mahigit 9 na milyong piso, walang natira. Kaya walang pinili, mayaman, mahirap. Talagang inubos na lahat ang aming kabuhayan dito. Kaya nakakaawa ang aming buhay doon sa Talisay. Pero ang epekto ng bagyo o anumang trahedya, hindi raw maaaring hindi indahin ng buong bansa. Malaki yung epekto kahit mangyari ito sa Mindanao or Visayas at ako'y nasa Metro Manila. Indirectly affected ako kesyo sa presyo ng bilihin. Ang sakit daw kasi ng kalingkingan, dama rin ng buong katawan. Yung mga pondo sana ng gobyernong nakalaan para sa mga importanteng proyekto, malalaan lahat ito para dun sa rehabilitation at relief efforts dito sa mga nasalantang lugar. Bukod sa bilyon-bilyong pisong pinsala sa buhay, kabuhayan, infrastruktura at mga ari-arian, sa tuwing may malakas na bagyong tumatama, apektado ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Ito ang kabuuang bilang ng mga produkto at serbisyong nagagawa ng bansa. Sa datos mismo ng gobyerno, bumaba raw ang GDP ng bansa sa mga taong nanalanta ang bagyong Ondoy at Pepeng noong 2009, Sendong noong 2011, Pablo noong 2012, at Yolanda noong 2013. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, may ilang lugar na sadyang kritikal sa GDP. That will be yung NCR, Calabar Zone, and Central Luzon. Itong tatlong regions kasi na to, they make up at least 62% of total GDP. NCR is largely service-oriented to. Industries natin is mostly in Calabar Zone. So pag ito ang tinamaan, then malaki kagad ang impact niya on our GDP. Sa pagbaba ng GDP, bumabagal ang sirkulasyon ng pera at paggalaw ng mga produkto at serbisyo. Dumarami ang walang trabaho. Anong mangyayari doon sa magsasaka? Hindi na siya, mawawala na siya ng pag-asa. No? Maaaring hindi na siya magkaroon ng panang-drive to invest. Pagka nawalan ka ng pag-asa, ito ang hope drives productivity. No? So kung wala ka ng pag-asa, hindi ka nakikilos di ba? Pag-asang hinahanap pa rin ng mga taga-barangay Kiling. Ay ngayon ay wala Para kung tinadtad ng parang tinadtad ng gulok. Was out na talagang lahat. Kawayan, walang maaari. Lambat, punit-punit. Wala na kami natira. Lahat ng hindi namin maalam kung saan napunta ang isda. Joseph Morong, GMA News.